Ginoong Delpin Lee, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo, Sir DL? Good morning. Teka, ang pangit ng signal. Pangit pa? Ayan. Ayan, nag-improve na. Yeah, Oo. yeah. O, kumusta na kayo? Okay. Ito, medyo nakahinga na. Parang nabunutan ng tinik. Gaano katagal kayo nakulong dahil lang ho sa maling paratang? 4.5 years ako nakulong. 4.5 Pero, years. yes, pero before that, medyo nagtago muna ako ng halos 2 taon eh. Kasi inilalaban ko muna yung kaso ko. Dahil Court of Appeal. alam nyo naman, wala kayong kaso. Dahil wala naman kayong kasalanan. At saka mabigat kalaban eh. Sa bagay, oo. Napag-initan ka na. Mahirap talaga pag nagalit sa iyo, taga-gobyerno, ano ha? Dahil lang, Yes. dahil lang siya hindi mo tinulungan ng kampanya. Susming buhay talaga, oo. So, 2 taong kayong nagsikap na wag makulong, finally, nagpa siya kayong sumuko na at nakulong por, So, paano nyo babawiin yun na walang panahon ho sa inyo, Mr. Lee? Ano po? Paano nyo babawiin yun na walang panahon sa inyo sa negosyo? Wala na. Hindi ko na hinahabol yun dahil lumipas yung 16 na taon. Gusto ko na lang maibangon yung pangalan ko dahil ayaw ko ipamana sa mga anak ko yan. And after yung tinirang pangalan ko. and after 16 years, eto nga po, na-absuelto kayo. Alam mo ba kung ilang judges ang dinaanan yan? Ilan? 15 judges ang nag-exhibit sa kaso ko. Dahil? Ewan ko. Simple estapa lang yan, ha? 15 judges. Etong nag-desisyon ngayon, pang 16. At hanga ako dito sa judge. Dahil 100 pages, pinag-aralan na talaga. Hinimay-himay isa-isa. Mm-hmm. Nabasa ko yung resolution eh. Ako nga nahilo sa haba eh. Mm-hmm. Pero siya pinag-aralan talaga. In 45 days, naglabas siya ng resolution. Wow. Approve yung demurrer namin, dismiss yung kaso. Oho. At ang sinasabi niya nga, wala siyang makitang krimen, ha? Dahil... Wala naman talaga eh. Oo, dahil... Wala naman. Yung pag-ibig, inamin naman na wala naman talaga akong loan na hiningi sa kanila. Hindi ako umuutang sa pag-ibig. At yung sinasabi na lang 6 billion na mahigit, yan po yung mga housing loan ng mga borrower na bumili ng bahay namin. Ang kawawa dito yung mga borrower. Oo. Kasi Hindi, marami sa kanila ang sumakay sa issue at hindi nagbayad sa pag-ibig. Hindi na baon sila sa utang ngayon? Na-foreclose sa mga bahay nila. Na-foreclose? Na-foreclose sila dahil sa hindi nila pagbabayad? Opo, dahil sumakay sa issue, pinalalabas noon ghost borrower, pangalawa, kesyo may double sale. Lahat nga ng issue ipinatong na Pero andyan po yung project, napakaganda ng project. Andyan po yung mga tao nakatira, hindi po yung mga multo. Ganun na nga, nagpatong-patong na yung problema. Ang hirap ko nun, naimbentohan kayo ng reklamong double sale. Wala nga double sale. Anyway, anong mangyayari ngayon doon sa civil case sa Ginoong Lee? Yung nga pala, liliwanagin ko lang, 2 kaso po to. Ito yung civil case na kami ang nag-file ng kaso laban sa pag-ibig. Ito po, binabawi namin yung aming pondong naipon sa pag-ibig na mahigit 630 million. Okay. 16 na taon na yan. Cash po yun, cash. Na escrow sa pag-ibig. Naka-escrow? Oo. Yes, dapat yan ibinalik na sa amin. Pag isinuma mo, pati interest at 6% na lang per annum, mahigit 1 billion na yan. Nagkakaroon kami sa Makati, nanalo ko sa Makati, inangat nila sa Court of Appeals, nanalo sa Court of Appeals, inangat nila sa Supreme Court, in-affirm ng Supreme Court, ibinabalang ng Supreme Court sa Makati para pag-usap ng danyos na dapat nilang bayaran sa akin. Nung bumaba sa Makati RTC, i-winate ko na nga yung danyos, kako wag na.
wala nang danyos, bayaran mo na lang Yung principal. pera ko. Yes. Ay, teka muna, malaki yung danyos na hinahabol. Yun na nga. Ang tagal niyong nawala ng negosyo pagkatapos yung danyos, i-give up niyo pa. Hindi ko na nga hiningi yung danyos. Hiningi ko na lang yung pera ko, ibalik nyo. Wow. Hindi pa rin. Hindi naging final na yung desisyon. Inakyat na naman nila ng Court of Appeals. Kaya para kami nag-round robin, paikot-ikot kami. Hindi, kung naka-escrow lang, ibig sabihin nandyan yung pondo. Bakit ayaw pa siya uli? Dapat. Ah. Yan po ang pending ngayon, yung civil case, na kami po ang nagdidemanda. Sila ang defendant. Hindi, pero kung ganitong nag-rule na walang criminal case, hindi ba ito may weight doon sa dapat na maging ruling? Na magbayad na? Actually, mas nauna pa nga lumabas yung civil case na may ruling na Na sinabing isa uli. Yes. Tapos hanggang ngayon, hindi pa sila sa uli. Dumadaan tayo sa proseso pero paikot-ikot pa lang Umabot na nga ng Supreme Court yan. Bakit? Inaserve na nga, ibinalik pa uli sa RTC para lang pag-usapan yung danyos na dapat bayaran sa akin. Wow. Tapos hanggang ngayon, ayaw isauli yung pondo na naka-escrow. Inyo naman yung pera, hindi naman sa kanila yun. Yun na nga. Ayun nga masakit. Ako nga may pera sa kanila. Ako may pautang sa kanila. Ako pa yung kinasuhan ng estapa. At ako yung nakulong. Sus, may hirap talaga. Ako yung siniraan ng siniraan. Oo. Pero, liliwanagin ko lang, ito po nangyari doon sa past administration. Hindi po ngayon. Panahon ni 2010, 2011, yes. Oo. 2010 pa ito na mangyari. Hindi ito panahon ng bagong administrasyon. And sana nga po, dahil naka-escrow lang naman yung pondo, i-turn over na sa inyo. Kasi may ruling ng korte. Yun na nga pero kung dadaanin sa proseso, pwede pa tayo abutin uli ng mga 20 taon. Utang na loob naman. Ano namang hustisya nun? Di ba? Buhay pa kaya tayo doon. Hindi, tsaka sobra namang injustice naman yan. Di ba? Sana po nakikinig ho yung mga kinauukulan para ma-actionan na ito once and for all. Dahil lalaki at lalaki lang yung interest Habang tumatagal. Ako totoo sa inyo, yes. Dahil yung pera ko, ginagamit din nilang pagpapautang sa ibang tao, di ba? Kumikita rin naman sila ng interest. Pag sinuma may interest, may isang billion na yung utang nila sa akin. Wow. Ang wini-waive nyo yung penalty? Yung penalty? Ang damages na dapat nila bayaran sa akin dahil sa ginawa nila sa akin. Wini-waive ko na nga yun Isauli lang yung principal? Lang yung principal ko ito pa ang masakit nito, pwede pang abutin ng another 20 years to. Wag naman sana. Napaka-unfair na. Nasa naman justisya nun. Pera nyo na, hindi nyo pa makakuha. Di ba? Alam nyo, kung Angel, ang mas importante sa akin ngayon, yung mga dating buyer na bumili sa mga projects ko, nadamay. Pagkatapos nung pinalabas nila, may mga double sale. Yung isa lahong double. Yan. Yung iba naman nagsamantala, hindi na nagbayad. Meron nga ho dyan, 16 na taon na nakatira dyan sa bahay ko. 16 years, hindi nagbabayad. Ako pa kinasuhan Baliktad na talagang mundo, no? Ako pa kinasuhan Biktima raw sila ng double sale tanong ko nga sa kanila meron ba kumatok sa bahay niyo at kine-claim yung bahay niyo yan pag-aari niya. Kayo mismo, hindi naman kayo bayad dahil contract to sell lang ang pinirmahan natin. At hindi kayo nagbabayad for more than 16 years. Ano ko kayo hindi? Wow. Kayo babalik pa uli sa negosyo? Ang hanap ko na lang, buo ko na lang, matapos ko na lang, yung mga nabindin kong mga project, yung mga naiwan kong mga nabitin, sayang Marami rin naman ang nangangailangan ng pabahay. Lalo na ngayon, ang locust housing, malaki ang shortage. Marami kayo nakikita mga magagandang condominium, mga malalaking halaga ng bahay, pero hindi yun ang market natin
Ang karamihan ang hinahanap, low-cost housing. Loko. At yun ang kulang na kulang. Wag naman yung low-cost housing na katulad nung iba na pagka umihi ng konti ang langit, binabaha. Sabi ni Malu Cabral, yung bahay niya daw dyan sa Simero Mabalacat, bumagyot, dinaluyo, nagkadilubyo sa Central Luzon, hindi lumulubog yung bahay nila dyan sa Simero Mabalacat. Yan ho, may pagmamalaki namin. Hindi ko kami nakakasikin ng baha. Marami ng lindol ang dumaan. Hindi ho natinag ang aming project. Kahit yung kalsada namin, wala kayong makikitang bitak. Wow. Talagang pinangalagaan ko po yung quality. Oo. Tsaka kumpleto daw sa amenities. Sabi niya, may simbahan, may eskwelahan, may pati yata munisipyo nilagyan nyo. Pati City Hall ho, dinonate ko. Ang City Hall po ng Mabalacat, nasa loob po mismo ng Severa. Oo. Ang eskwelahan. Baka kayo simbahan. pinag-initan dahil ginandahan nyo masyado project. Tapos ibentagan ako na binibenta ko sa Ghost Borrower. Kung bala ko ibenta sa Ghost Buyer, di sana hindi ko na pinaganda. Wow. Nagtapon pa ako ng pera, pinaganda ko pa. Oo. Anyway, kasama niyo ho kami sa pagnanais na sana nga po mabayaran na kayo sa lalong madaling panahon, ano ha? At wag nang paikot-ikot Ay, sus, may Ginoo. May ruling ng Korte Suprema. Bakit? Gusto ko lang naman liwanagin, ang Pag-ibig, matagal na ako nagre-reach out sa kanila. Bakit takot sila makipag-usap sa akin? Hindi, tsaka kung naka-escrow lang naman pala yung pera, bakit? Nasa bangko lang yun Hindi pwede nang isauli. Exactly. At saka, totoo nga kung may sa inyo, sino makipag-usap sa inyo? Ba't kayo iwas ang iwas? Bakit takot sila makipag-usap sa akin? Oo. Siguro kapag narinig nila kayo ngayon na makikipag-usap na yan, ano ha? In the meantime, congratulations. Yun lang ho hinihintay ko ang magkaroon kami ng dialogue. Okay. Ginoong Delphin Lee, again, congratulations, and sana nga po ma-resolve na ito matapos na malinis ninyo yung pangalan after 4 na taong mahigit na nakulong nang walang sala. Ngayon naman, hindi ko bali yung nakulong yung sinirang pangalan ko, reputasyon ko, lahat yun. Malaking bagay po yun. Yun nga. Salamat naman, inabot ko pa. Hindi, tsaka mantakin ho ninyo, 16 years kayo nakipaglaban para lang malinis ang pangalan. Pero napatawag nyo na po si Nugnog. Nugnog, ano ba naman? Wala na akong galit sa katawan. Angel, wala na akong galit sa katawan. Kahit sa mga tagapag-ibig, naging biktima rin naman sila Napag-utusan lang po sila. Anyway, sige. Intindihan ko rin naman ang katayuan nila. Ginoong Delphin Lee, again, congratulations. Good luck ha. At itulong nyo lang ho yung malasakit para ho sa pagpapatayo ng dekalidad na murang pabahay ha, para ho sa mga nangangailangan ho ng matinong pabahay. Salamat ko ngayon. Salamat sa pagkakataon na ito. Thank you very much po. Salamat po. And maraming salamat din at naging bukas ang inyong kalooban para makapagpatawad na ha. Maraming salamat po, Ginoong Delphin Lee. Thank you. Thank you po. Si Ginoong Delphin Lee ng Globe Asiatic. Titingnan ho.